Sa panahon ngayon, hindi na lang puso ang tinatarget ng mga manloloko, pati isip at bulsa mo. Yung love scam ay isang uri ng emotional manipulation kung saan ginagamit ang affection, attention, at a fake connection para makakuha ng pera, tulong, o personal na benepisyo mula sa isang tao. Maraming nabibiktima hindi dahil mahina sila, kundi dahil mahusay ang mga scammer sa paglaro ng emosyon. Madalas nagsisimula ito sa mabilis na pag-develop ng special connection. Sobrang sweet, sobrang invested, at tila ikaw agad ang mundo nila. Ngunit sa likod ng matamis na salita, may pattern, pagmamadali sa intimacy, paghingi ng tulong pinansyal, o paggawa ng drama para makuha ang simpatsya mo. Ito ang mga psychological hooks na ginagamit para ma-attach kabago mo pa mapansin ang red flags. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung love scam na ba ang sitwasyon, ano ang mga karaniwang tactics na ginagamit nila, at higit sa lahat, paano mo poprotektahan ang sarili mo gamit ang emotional control at awareness. Hindi ito tungkol sa panlalamang o paghihigante. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino at mas handa. Isa sa pinakamahalagang depensa ay ang pag-observe ng patterns. Kapag may inconsistency sa kwento, laging may emergency na may kinalaman sa pera, o iniwasan ng video calls at personal verification, malinaw na may dapat kang pagdudahan. Ang awareness ang unang shield mo laban sa emotional manipulation. Mahalaga ring kontrolado ang emosyon mo. Ang love scam ay gumagana lang kapag napapangunahan ka ng loneliness, ego boost o fantasy. Kapag natutunan mong i-manage ang excitement at hindi agad mag-invest emotionally, mas mahirap kang matarget. Ang disiplina sa sarili ay mas malakas kaysa anumang dark psychology. Sa huli, ang tunay na power ay hindi kung paano mo maloloko ang manloloko. Ang tunay na power ay ang kakayahan mong manatiling kalmado, logical, at hindi madaling mabiktima. Kapag emotionally stable ka, hindi ka madaling magalaw ng kahit sinong gumagamit ng fake affection para sa sariling interes. At bago tayo magsimula sa mas detalyadong diskusyon, basahin muna natin ang request ng isa sa ating mahal na subscribers na nagtanong kung paano nga ba sila nambibiktima at paano makakapag-prepare para ma-defense ang sarili. Ang video na ito ay para sa lahat ng gustong maging mas aware, mas handa, at mas matatag sa harap ng ganitong uri ng panloloko. Ang unang hakbang para hindi mabiktima ay maintindihan kung paano sila pumipili ng target. Kadalasan, hinahanap nila ang taong emotionally vulnerable. Maaaring galing sa breakup, malayo sa pamilya, o naghahanap ng validation at atensyon. Hindi ito insulto sa biktima. Ito ay realidad ng psychological targeting. Kapag alam mo ito, mas magiging aware ka kung kailan ka posibleng ma-exploit. Ikalawa, mapapansin mong mabilis silang mag-invest ng emosyon. Ilang araw pa lang, sasabihin nilang, I feel connected to you, or ikaw lang ang naiiba. Ang teknik na ito ay tinatawag na fast-tracking intimacy. Layunin nitong mapabilis ang attachment para bumaba ang logical defenses mo. Kapag may nagmamadali sa emosyon, dapat ka nang maghinay-hinay. Ikatlo, darating ang tinatawag na problem phase. Bigla silang magkakaroon ng emergency. A medical issue, problema sa trabaho, o sitwasyon na kailangan ng financial help. Dito nila sinusubukan kung hanggang saan ang loyalty at emotional investment mo. Kapag nakapagpadala ka na ng tulong, mas lalalim ang psychological hook dahil iisipin mong sayang kung bigla kang aatras. Ikaapat, madalas, may dahilan kung bakit hindi sila makapagpakita ng personal o sa video call. Pwedeng laging may technical problem, confidential ang trabaho, o nasa ibang bansa raw sila. Ang consistency sa pag-iwas sa verification ay malinaw na red flag. Ang tunay na tao na seryoso ay hindi iwas sa basic transparency. Ikalima, bantayan ang inconsistencies sa kwento. Maliit man o malaki, kapag pabago-bago ang detalye ng kanilang buhay, trabaho o sitwasyon, may dapat kang pagdudahan. Ang mga scammer ay umaasa na hindi mo mapapansin ang gaps sa kanilang narrative. Kaya mahalaga ang pagiging observant at hindi basta-basta nadadala sa emosyon. Ika-anim, ang pinakamalakas mong depensa ay delay. Huwag magdesisyon agad kapag may pressure. Bigyan mo ng oras ang sarili mo bago magbigay ng pera, impormasyon o commitment. Ang mga scammer ay umaasa sa urgency. Kapag hindi ka nila ma-rush, nawawala ang momentum nila. At panghuli, palaging tandaan, ang tunay na relasyon ay hindi nagre-require ng secret transactions, hidden identities o constant financial rescue. Ang respeto, transparency at consistency ang basehan ng totoong connection. Kapag kulang ang tatlong ito, mas mabuting umatras kaysa magsisi sa huli. Ngayon, paano ka maghahanda para hindi ka na maulit na mabiktima? Una, palakasin mo ang emotional independence mo. Kapag buo ka kahit wala kang ka-chat o ka-flirt, hindi ka madaling mahook ng bigla ang atensyon.
Ang taong hindi desperado sa validation ay mahirap manipulahin. Ikalawa, ihiwalay mo ang emosyon sa ebidensya. Kahit gaano ka-sweet ang usapan ninyo, tanungin mo ang sarili mo. May konkretong patunay ba ng pagkakakilanlan niya? May consistency ba sa social presence niya? Kapag puro salita pero walang verifiable reality, dapat naka-alert ka na. Ikatlo, mag-set ka ng personal rules. Halimbawa, hindi ako magpapadala ng pera sa taong hindi ko pa nakikita ng personal. Hindi ako magbibigay ng sensitibong impormasyon online. Hindi ako magmamadali sa commitment. Ang malinaw na boundaries ay psychological armor. Ikaapat, obserbahan mo kung paano sila mag-react kapag nag-set ka ng limit. Ang totoong tao na seryoso ay rerespetuhin ang boundaries mo. Ang scammer ay kadalasang magagalit, manggi-guilt trip, o magmamanipula para sirain ang limit na itinayo mo. Dito mo makikita ang tunay nilang intensyon. Ikalima, panatilihin mong pribado ang financial at personal data mo. Huwag mag-share ng ID, bank details, OTP, o kahit anong impormasyon na pwedeng gamitin laban sa'yo. Maraming love scam ang nagiging identity theft kapag naging kampante ang biktima. Ika-anim, kung sakaling napansin mong scam nga ito, huwag mo nang subukang utakan o gantihan. I-block, i-report at i-cut off agad ang communication. Ang pagpatol pa ay maaaring magbigay sa kanila ng mas maraming impormasyon o pagkakataon para manipulahin ka ulit. So panghuli, tandaan mo, hindi ka bawasan sa pagkatao ang maging maingat. Mas mabuting mapagkamalang cold kaysa maging sunod na biktima. Ang tunay na lakas ay nasa self-control, clarity at disiplina. Kapag alam mo ang patterns at kontrolado mo ang emosyon mo, ikaw na ang may advantage, hindi na sila. May isa pang mahalagang aspeto na dapat mong maintindihan. Ang love scam ay hindi lang tungkol sa pera. Minsan, ang tunay na ninanakaw ay ang tiwala mo sa sarili at sa ibang tao. Kapag nabiktima ka, maaaring magkaroon ka ng self-doubt, at emotional trauma. Kaya ang pagre-recover ay hindi lang financial, kundi psychological din. Kung sakaling naka-invest ka na ng emosyon o pera, huwag mong sisihin ang sarili mo ng sobra. Ang mga scammer ay sinanay at eksperto sa pag-manipulate. Ang mahalaga ay matuto ka sa pattern at gamitin ang experience bilang aral, hindi bilang permanenteng sugat. Ang awareness mo ngayon ay mas mataas na kaysa dati. Maganda ring makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ibahagi ang sitwasyon sa kaibigan o pamilya bago ka gumawa ng malaking desisyon. Ang outside perspective ay kadalasang mas objective kaysa sa taong emotionally involved. Minsan, kailangan lang ng isang neutral na boses para makita mo ang red flags. Kung may financial loss na nangyari, agad mag-report sa bangko at sa tamang autoridad. Mas maaga mong i-report, mas mataas ang posibilidad na matrace o ma-prevent ang further damage. Huwag kang mahiya, mas marami ang nabibiktima kaysa sa inaakala mo. Sa susunod na papasok ka sa isang bagong connection, huwag mong dalhin ang trauma bilang takot, kundi bilang wisdom. Hindi mo kailangang maging paranoid, pero kailangan mong maging observant. Healthy skepticism ang balance ng pagiging open sa pag-ibig. Ang goal mo ay hindi maging cold o walang tiwala sa lahat. Ang goal mo ay maging emotionally intelligent, marunong magmahal, pero marunong din magtanong. Marunong makinig sa salita, pero mas marunong magbasa ng kilos at consistency. Sa huli, tandaan mo, ang totoong pag-ibig ay hindi kailanman nagmamadali. Hindi nang hihingi ng lihim na pera at hindi nangangailangan ng pressure para patunayan ng loyalty. Kapag kalmado ang isip mo at malinaw ang boundaries mo, mas mahirap kang galawin. Ang doon nagsisimula ang tunay na proteksyon. Sa huli, ang pinakamahalagang aral dito ay awareness at control. Kapag alam mo ang common patterns ng love scam at natutunan mong i-manage ang emosyon mo, hindi ka basta-basta maa-attach o mahuhulog sa mga manipulative tactics. Ang kaalaman ay nagiging unang depensa mo laban sa anumang panlilinlang. Huwag kang madala sa pressure o matamis na salita. Yung mga scammers ay umaasa sa urgency at sa emotional response mo. Kapag pinanatili mo ang calm at logical na mindset, nawawala ang leverage nila. Ang kanilang tactics ay epektibo lamang kapag napapalala nila ang emotional na dependency mo. Subukan mong i-practice ang skepticism sa ligtas na paraan. Tanungin ang sarili mo, may ebidensya ba? May transparency ba? May consistency ba sa sinabi at ginawa nila? Kapag lagi mong sinasagot ito ng tapat, nababawasan ang posibilidad na mabiktima ka. Palaging alalahanin, boundaries at self-respect ang pinakamalakas na defense. Hindi mo kailangang pilitin ang emotional closeness. Hindi mo kailangang sundin ang kahit anong utos na nagmumula sa urgency ng iba. Ang kontrol mo sa sarili mo ang tunay na power mo. Mahalaga ring matuto mula sa iba. Basahin ang experiences ng ibang biktima, tingnan ang mga red flags na kanilang na-miss, at gamitin yon bilang guide para sa sarili mong interactions.
Ang learning mula sa karanasan ng iba ay mas ligtas kaysa sa personal na pagkabiktima. Kapag nakikita mo ang mga pattern ng maaga, mas madali kang makakapag-react at makakapag-set ng protective measures. Ang simpleng paghinto, pag-research, o pag-check ng credibility ng tao ay malaking hakbang na para hindi ma-scam. At sa huli, tandaan, ang tunay na power sa love scam ay hindi sa panlalamang o paghihiganti, kundi sa awareness, emotional control, at self-protection. Kapag may mastery ka sa mga ito, ikaw ang may advantage at hindi ang scammer. Sa ganitong paraan, mas ligtas ka, mas matalino, at mas handa sa anumang uri ng relational deception. Dahil umabot ka sa video na ito, salamat sa suporta sa Darkness of Truth, mahal ko kayo. Simulan na natin. Paano maging alpha sa babaeng lalapit lang kapag nakikita kang nag-i-improve? Kapag unti-unti kang nag-i-improve sa buhay mo, sa career, financial stability, o self-development, natural na mapapansin ito ng mga babae sa paligid mo. Ngunit ang pagiging alpha dito ay hindi tungkol sa pagmamalaki o panlalamang, kundi sa subtle confidence at strategic presence. Ang tamang approach ay tahimik pero malinaw ang impact. Una, ipakita ang improvement mo nang hindi ipinagyayabang. Ang alpha mindset ay nakikita sa actions, hindi sa salita. Halimbawa, kung may promotion ka o bagong skill, hayaan na ang results at achievements mo ang magsalita. Musbo may igusok mapapansin ang progress mo at mas malaki ang respect at curiosity niya sa'yo. Ikalawa, kontrolado ang energy mo. Ang alpha ay calm, composed, at hindi nagmamadali sa validation. Kapag may babae na lumalapit dahil nakikita ang improvement mo, huwag agad maging desperate o clingy. Hayaan ang interaction na natural at balanced. Ang subtle confidence ay mas nakaka-attract kaysa over-eagerness. Ikatlo, ipakita ang emotional independence. Kahit maraming babae ang interesado, hindi mo kailangan i-chase ang kahit sino. Ang alpha ay may sariling priorities at hobbies. Ang pagkakaroon ng sariling mundo at emotional stability ay nagpapakita na hindi ka dependent sa attention o approval ng iba, at iyon ang pinaka-powerful na attraction factor. Ikapat, gamitin ang strategic curiosity. Kapag may lumalapit, makinig ka ng mabuti sa kanila. Huwag mag-overshare agad. Hayaan silang magpakilala at maging curious sa buhay mo. Ang balance ng mystery at openness ay nagtataas ng value perception sa mata ng babae. Ikalima, bantayan ang intent ng babae. Hindi lahat ng lalapit sa'yo ay may malinis na intensyon. Ang alpha mindset ay aware sa red flags at hindi basta nag-commit emotionally or financially sa unang encounter. Awareness at assessment ng motives ay bahagi ng maturity at proteksyon sa sarili. Ika-anim, panatilihin ang respect sa sarili at sa iba. Ang pagiging alpha ay hindi pagiging domineering o manipulative. Ito ay tungkol sa controlled power at integrity. Kapag ramdam ng babae na may self-respect ka at hindi ka basta-basta naiimpluwensyahan, mas natural ang attraction. Panghuli, tandaan, ang pagiging alpha ay hindi tungkol sa dami ng babae na lumalapit, kundi kung paano mo pinapakita ang sarili mo sa tamang paraan. Ang self-improvement, confidence, emotional control, at strategic awareness ay nagtutulak ng respeto at curiosity. Kapag consistent ka sa approach na ito, babae man o hindi, lahat ay makakaramdam ng value mo, at iyon ang tunay na alpha energy. Kapag consistent ka sa pagpapakita ng alpha energy habang nag-i-improve, ang buhay mo, mas nagiging natural ang attraction ng babae sa'yo. Hindi ito instant. Ang epekto ay unti-unti. Sa bawat subtle interaction na pinapakita mo ang confidence, stability at maturity mo. Ang susi ay patience at timing. Huwag pilitin ang attention o pagmamahal ng babae. Hayaan siyang lumapit sa'yo ng kusa, without this sin afraid, para ipakita ang best version mo, hindi para mapahanga siya, kundi para maipakita ang tunay na growth mo. Sa bawat encounter, maging aware sa balance ng emotional engagement. Makinig ka, magpakita ng genuine interest, ngunit panatilihin ang sariling boundaries at independence. Ang alpha ay hindi nagiging needy o desperate. Ang presence mo lang ay sapat para mapansin at respetuhin ka. Subtle gestures tulad ng controlled eye contact, confident body language, at calm tone ay may malaking epekto. Ang babae ay kusang na-attract sa lalaking may control sa sarili at hindi nagpapakita ng insecurity. Ang energy mo ang magsasabi kung sino ka, mas kaysa sa words o kahit material display. Mahalaga ring panatilihin ang focus sa self-improvement. Kapag patuloy kang nag-aaral, nagtatrabaho sa goals mo, o nagpapalakas ng skills, ang natural growth mo ay magiging core ng attraction. Ang babae ay makakaramdam na ikaw ay evolving at valuable, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili mong effort. Kapag may lumapit sa'yo, i-observe ang actions at consistency niya. Muy alpha ay yan aware sa intent ng iba.
At hindi basta nagiging emotionally hooked sa unang signs ng attention. Ang awareness na ito ang nagpoprotect sa'yo at nagbibigay leverage para sa tamang interactions. Sa huli, ang pagiging alpha habang nag-i-improve sa buhay ay tungkol sa subtle power, emotional intelligence, at strategic self-presentation. Kapag pinagsama ang growth, confidence, boundaries, at awareness, natural na lalapit ang babae na may respect at curiosity. At iyon ang sustainable at healthy na attraction na gusto mong ma-achieve. Habang lumalalim ang respeto at curiosity ng babae sa'yo, makikita mo rin ang pagbabago sa dynamics ng inyong interaction. Hindi mo kailangan pilitin ang situation. Ang kanyang interest ay natural na lumalabas dahil nakikita niya ang consistency at progress mo sa buhay. Ang susi dito ay controlled approach sa bawat interaction. Kahit gaano ka ka-improved, ang alpha ay hindi nagpapakita ng arrogance o superiority. Ang balance ng humility at confidence ay mas nagpo-portray ng tunay na value mo kaysa anumang material na bagay or status symbol. Sa mga simpleng moments, tulad ng casual conversation, group hangouts, o online interactions, hayaan ang subtle signals ng growth at competence mo na mag-speak for themselves. Ang babae ay automatic na magkakaroon ng attraction kapag ramdam niya ang maturity at independence mo. Ang pagiging alpha ay hindi tungkol sa dami ng babae na lumalapit sa'yo, kundi kung paano mo pinapangalagaan at pinapakita ang sarili mo habang nag-i-improve ka. Ang controlled energy, patience, at emotional awareness ay nagbibigay sa'yo ng long-term respect at interest. Kapag na-establish mo na ang foundation ng subtle attraction, mas madali na ang natural progression ng relationship. Hindi ito instant, pero mas matibay at mas sustainable dahil hindi ito nakabase sa manipulation o neediness, kundi sa mutual respect at admiration. Mahalaga ring panatilihin ang focus sa goals at self-growth. Kahit may lumapit na babae, ang pangunahing priority mo ay ang sarili mong improvement. Ito ang nagpapakita ng tunay na alpha mindset. Hindi dependent sa approval ng iba, ngunit naturally attractive dahil sa competence at confidence. Sa huli, tandaan, ang tunay na alpha sa eyes ng babae ay lalaking consistent sa growth, controlled sa emotions, aware sa boundaries, at genuine sa sarili. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, hindi lang lalaki ang nakikinabang, kundi pati babae ay naa-attract sa energy mo at mas nagiging meaningful at healthy ang bawat connection. Kapag na-master mo na ang balance na ito, mas madali mong ma-maintain ang respeto at interest ng babae sa long term. Hindi ka nagiging pushy o needy, kaya ang bawat interaction ay natural at enjoyable. Ang alpha energy mo ay nagiging silent magnet. Hindi mo kailangang ipilit ang attention niya, lumalapit siya dahil ramdam niya ang value mo. Ang isa pang mahalagang aspeto ay consistency sa behavior mo. Hindi pwedeng bigla kang confident minsan at insecure sa ibang pagkakataon. Kapag stable ang energy at controlled ang reactions mo, mas nagiging predictable at reliable ka sa mata ng babae. At iyon ang isa sa pinaka-attractive traits ng alpha male. Habang lumalago ang relationship or interactions nyo, mahalaga ring maging observant sa intent at boundaries ng babae. Ang alpha ay aware sa signals at hindi basta nag-assume. Ang respeto sa space at comfort niya ay nagpapatibay sa attraction at nagpapakita na hindi ka manipulative o controlling. Sa bawat pagkakataon, panatilihin ang self-development. Kahit may babae na nagpapakita ng interest, hindi mo pinapabayaan ang goals mo, health, at hobbies. Ang lifestyle mo mismo ay nagpapatunay ng value mo, at ito rin ang nagbibigay ng long-term leverage sa relasyon at sa interactions mo sa iba. Ang subtle cues ng growth mo, confident posture, calm decision-making, emotional control, ay higit na epektibo kaysa anumang salita o pagbebenta ng sarili. Ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may inner strength at consistent effort. Kapag pinagsama mo ang lahat, confidence, emotional intelligence, independence, consistency, at genuine growth, yung attraction ay kusang nangyayari. Hindi mo na kailangan pilitin. Ang babae ay dadalhin ng curiosity at admiration niya sa iyo. Sa huli, ang alpha male mindset ay hindi lamang tungkol sa pag-attract ng babae, kundi sa pagsasaayos ng sarili, proteksyon sa emosyon, at pag-build ng life na naturally magnetic. Kapag ganito ka, babae man o hindi, lahat ay nakakaramdam ng respect at appreciation sa energy mo, at yun ang tunay na sustainable power. Kapag nakuha mo na ang mastery ng alpha mindset, makikita mo rin ang epekto nito sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa trabaho, sa social circles at sa personal growth, ang mga babae na lumalapit ay natural na naa-attract sa stability, competence, at calm energy mo, pero hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ka nag-improve. Mahalaga rin ang patience sa bawat interaction. Hindi mo kailangan pilitin ang connection or emotional closeness.
Ang alpha ay nagpapakita ng interest, ngunit may control sa pace ng relationship. Kapag hayaan mong lumabas ng kusa ang curiosity at attraction ng babae, mas malalim at meaningful ang connection. Ang isa pang secret ng alpha energy ay emotional detachment sa outcomes. Hindi ka obsessed sa approval, validation o pagmamahal ng babae. Ang goal mo ay ipakita ang best version ng sarili mo at mag-enjoy sa proseso ng improvement. Hindi depende sa reaction niya. Subtle communication skills tulad ng controlled eye contact, confident posture, at calm speech ay nagbibigay ng nonverbal cues ng dominance at competence. Ang babae ay automatic na nakakadetect ng confidence at growth sa paraan ng kilos mo, hindi sa kung ano ang sinasabi mo. Habang lumalalim ang interest niya, tandaan na panatilihin ang boundaries at respect. Ang alpha ay hindi nagiging desperate or manipulative. Ang bawat gesture ay may purpose, at ang bawat interaction ay balanced, nagbibigay ng space, curiosity at excitement nang hindi nagiging overbearing. Ang consistent self-improvement, anti-emotional control ay nagreresulta sa sustainable attraction. Hindi ito instant gratification, ngunit nagtatayo ng foundation para sa matibay at meaningful relationship kung sakaling may potential na lumalim ang connection. Sa huli, ang pagiging alpha sa eyes ng babae ay hindi lamang tungkol sa kung gaano ka-attractive o ka-powerful sa mata niya, kundi sa kung paano mo pinapakita ang growth, self-respect, confidence, at awareness sa natural at controlled na paraan. Kapag nagawa mo ito, babae man o hindi, lahat ay makakaramdam ng respect at curiosity sa energy mo, at iyon ang tunay na sustainable influence. Ngayon na naipaliwanag natin kung paano maging alpha habang nag-i-improve ang buhay mo, makikita natin na ang tunay na power ay hindi sa dami ng babae na lumalapit, kundi sa kung paano mo pinapakita ang value at control mo sa sarili mo. Ang growth, confidence, at emotional stability ang nagtatayo ng respeto at curiosity. Ang pagiging alpha ay hindi tungkol sa pagmamalaki, panlalamang o manipulation. Ito ay tungkol sa subtlety, consistency, at emotional intelligence. Ang babae ay natural na na-attract sa lalaking may maturity, independence, at self-respect, hindi sa kung sino ang pinakamalaki o pinakamalakas. Behave the curvation, patience at boundaries. Ang alpha ay hindi nagmamadali sa attention or emotional attachment. Pinapahalagahan niya ang sarili at ang kanyang oras, at hayaan ang babae na lumapit sa kanya ng kusa. Ang respeto sa space at pace ng bawat isa ay nagtataguyod ng sustainable attraction. Habang nagpapatuloy ang improvement mo sa buhay, tandaan na ang bawat achievement, controlled behavior, at subtle signals ng growth ay nagsasabi ng iyong story nang hindi mo kailangan ipagyabang. Ang natural progress mo ay nagbibigay ng silent magnetism. Hindi rin dapat mawala ang awareness sa intent ng iba. Ang alpha ay matalino sa pagbasa ng signals, hindi basta nag-i-invest sa maling tao, at may control sa emotional responses niya. Ito ang nagpoprotekta sa kanya at nagpapanatili ng leverage sa anumang social interaction. Ang consistent self-improvement, emotional control, and strategic presence ay nagre-resulta sa long-term respect at meaningful connections. Hindi instant ang epekto, ngunit mas matibay at sustainable kapag natural at genuine ang approach. Sa huli, tandaan, ang tunay na alpha male ay hindi lamang nakaka-attract ng babae, kundi nakaka-build ng life na valuable, independent, at respected. Kapag consistent ka sa growth at mindful sa sarili, lahat ng interactions, romantiko man o hindi, ay nagiging natural, respectful at powerful.